Taas po natin kami natin family. Praise the Lord. Jesus. Sunod po sa panalangin. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Salamat po sa araw po na ito. Sa araw na ito. Nandito ako. Upang makapakinig ng magandang balita. Na aking magiging kalakasan. Sa buong linggo. Sa buong buwan. Buong taon. Ng buhay ko. Salamat Panginoon. The moment ako ay makakapakinig. Ng iyong salita. I decree. And declare. Kalakasan. Pagpapala. Kagalingan. Kalakasan. Pag-ibig. Kapayapaan. Hinahunan. Ng aking matatanggap. Sa pangalan mo, Jesus. Today, hihingi ko Panginoon, ang iyong karunungan, kaalaman, at pagkaunawa, na sa aking mapapakinggan, Ikaw Panginoon, ang aming pagpupurihan. We praise you, O God. We thank you. We glorify you. In Jesus' mighty name. Amen. We praise the Lord. Pagpakaan po natin si Lord. Hindi po yung seated in the presence of our living God. Sige po, pwede na po tayo masiupo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Once again, blessed morning, family of the living God. Welcome po sa ating Miracle Sunday service. Hallelujah. Praise the Lord. So, bagay na sinabi niyo sa kanina, Miracle service dahil ngayon ay araw ng kagalingan, araw ng pagpapala, araw na hindi na gagalaw pa ang kaaway sa mga buhay natin. And praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, so before we start, hallelujah, palakpakan po muna natin ang bawat isa na dito po ngayon. Hallelujah, yung mga kasama po natin. Sila Nanay, Sylvia, at si Tatay, palakpakan po natin. Hallelujah, praise the Lord. And also Nanay Monique and Family Gertrude, palakpakan po natin. Hallelujah, praise the Lord. Si Tatay Bubod, palakpakan po natin. Family of the God. Hallelujah, praise the Lord. And to all the young people here, hallelujah, thank you po sa mga buhay nila, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mga kabataan. Ayan, dito po naman. Hallelujah. Praise the Lord. At ang ating mga kuya. Ayan, Kuya Louie and Kuya Airo. Palakpakan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. And also, our ministers, Mr. Julie, Mr. John, and Mr. Gay. Palakpakan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. And all the pastors, Pastor Leo Daguman, palakpakan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. And also, Pastor Vicky, palakpakan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Our beloved spiritual parents in the Lord, Dr. Prophet Johari Chaos and Dr. Prophetess Reggie Chaos. Palakpakan po natin. Tapos sa living God. Hallelujah. Na grabe yung kabutihan ng ating Panginoon. Ayan. Sabi mo sa akin mo, family. Congratulations. Today is your day. Whether Satan's like it or not. Today is your day. Be ready. To receive. What is yours. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Pagpakas natin ang ating mga Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, family of the living God, alam po ba natin na ang Diyos na inalagaran po natin sa lugar na ito is the same God yesterday, today, and forever. Amen. Ha? Alam po ba natin yung family? Na walang makakapantay sa Diyos. Amen. Di ba? Katulad na sinabi ni Pastor kanina, katulad sa kinanta natin, walang makakapantay sa Diyos. Kahit ano pa yan, or kahit sino pa yan. Ang Diyos ay Diyos.
Amen. Kaya sabi diba, the Lord of Lords and the King of Kings. Amen. Amen. And praise the Lord. So before, hallelujah, before God give us long life, bakit ba nagsisimula na umiksi ang buhay ng mga tao? Sa tingin nyo, bakit? Bakit sa pahaba yung panahon, paiksi ang buhay ng mga tao? Praise the Lord. Diba? Dahil sa mga nagagawa na kasalanan. Dahil sa mga nagagawa na kasamaan. Amen. Yan yung dahilan kung bakit paiksi ang buhay ng mga tao ngayon. Amen? Amen. Amen, family. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So sa mga yung people natin makikita po tayo, mga bata. Ayan. So, we pray, decree and declare na makarelate or maintindihan nyo yung gustong iparating ng Panginoon sa atin. Na hindi porkit mga bata tayo, is basta lang tayong mga bata. Ha? Lagi natin tandaan ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kaya dapat panindigan natin yun. Amen? Hindi dapat ang mga kabataan ang magsimula ng kabunuhan. Amen? Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Wala pa rin mga sinin. Ang ating mga Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. So, kung tingin nyo, kung ang mga tao na magpakabuti or magpakabait sa pagsilbi sa Panginoon, anong tingin nyo yung mangyayari? Ayan. Siyempre, the moment na mag-serve tayo sa Panginoon, we serve the people of God. Amen, family? Amen. Pag sinabi we serve the people of God, yan, yung pagpunta natin sa simbahan, sinusundo tayo sa mga bahay natin, pakikipag-shake hands, pakikipag-kamayan sa mga family natin na nandito, yan, pag-serve natin sa mga tao ng Panginoon, isa yan sa dahilan para mahaba ang buhay ng mga tao. Amen, family? Ha? Kaya huwag tayong mapagod or huwag tayong tamarin. Ayan. Na magpasalamat sa Panginoon. Huwag tayong tamarin na tulungan yung mga family na nandito. Amen? Kung anong kailangan ng bawat isa, kailangan magtulungan po tayo. Ha? Kung gusto natin mahabang buhay, kailangan magtulungan po tayo. Tulungan po natin yung bawat family na nandito po. Amen? And through your testimony na isang malaking bagay din yan. Kasi hindi natin masasabi na yung ibang family natin, kung bakit wala ngayon, may pinagdadaanan, Jesus name. So, sa pag-share o sa pag-kamusta natin sa kanila is malaking bagay na po yun. Ha? Family? Amen, family? Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, the Bible says in Matthew chapter 6, verse 33, nakakita ni Pastor kanina, natatandaan nyo. Ayan po, please flash on the screen. Hallelujah. I do believe that today, God, hallelujah, is going to level up your faith. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ayan. Nababasa lang, mga kabataan, nababasa lang, naiintindihan nyo. Ayan. So, sabi diyan, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, sa ibang salin yan, sa King James Version, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Gusto nyo ba yun? Ha? Gusto nyo ba yun? The moment na serve tayo sa Panginoon, lahat ng mga bagay na gustuin natin sa mundo is malakanggap natin. Amen. So, ano ba yung all things na yan? Ha? Ano ba yan? All these things. Ano ba yan? Yan yung mga bagay na gusto natin. Amen. Gusto natin habang nandito pa tayo sa mundo. Amen, family. At yung mga bagay na gusto natin habang mabuhay pa tayo. Amen? Amen. Amen, family. Amen. Amen. So, lahat na tayo habang nabubuhay, gusto natin yung mga pangarap natin matupad. Gusto natin yung mangyari sa pamilya natin mangyari. Amen, family. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, yan. So, in the book of Matthew, chapter 6, verse 34,
Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, yung kanina, Matthew 6:33, ano naman is Matthew 6:34. Ayan, Tagalog version tayo. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang nag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Praise the Lord. Pagpakan po natin si Lord. Hallelujah. Ayan, most of the time, as what we serve, as what we are walking in the kingdom of God, praise the Lord in Jesus. Kung bakit madaling tamaan ng mga sakit at karamdaman ng mga tao, kung bakit madaling tamaan ng mga curse ang mga tao. Alam niyo po ba yung curse? Sa Tagalog, sumpa. Sumpa ng kahirapan, sumpa ng kawalan, sumpa ng sakit at karamdaman. Amen, family. Amen. Alam niyo ba yan? Sumpa ng mga kaguluhan sa pamilya, sumpa na yung di pagkakaintindihan sa pamilya, dahil patuloy na lumalakad sa daan ng curse. Amen, family. Amen. Dahil mismo mga tao ang naglalabas sa bibig nila yung mga bagay-bagay na nangyayari sa kanila ngayon. Sila mismo ang naglalabas sa bibig nila ng mga bagay-bagay kung bakit nasa ganyan silang sitwasyon ngayon. Amen, family. Amen. Kaya nasa anong kalagayan tayo ngayon, hindi si Lord ang tatanungin natin. Amen. Ang tatanungin natin, sino? Sino ang dapat tanungin natin? Sabi ko, hindi dapat natin tanungin si Lord na, Lord, bakit ba ako nandito sa ganitong kalagayan? Lord, bakit ba nandito ako ngayon sa ganitong sitwasyon? At tatanungin natin, hindi si Lord, hindi ang mga sarili natin. Dahil ang mga tao patuloy na namumuhay sa mga maling prinsipyo. Amen, family. Amen. Lagi lumalabas sa bibig, ayan, pagka walang maluto, walang masain, yan. Lagi lumalabas sa bibig, wala. Ito, mahirap lang kami. Ayan. Diba? Maririnig mo, mahirap lang kami, mga malay kami mahirap. Ganito lang talaga yung buhay namin, ganito talaga yung buhay namin. Diba? Dahil kasi namin yung ganito, kaya ngayon may ganito ako. Diba? Kaya tayo nasa ganyang sitwasyon. Dahil namumuhay tayo sa mga maling prinsipyo. Amen, family. Kaya kailangan sa araw na tumaputol yung mga bagay-bagay na yan. Amen. Sino gusto na maputol yung sumpa na yan, nagawa ng Diablo sa buhay? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sino gusto maputol na yung mga sumpa na yan? Kami. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Lahat tayo gusto maputol o gusto matanggal na yung tapos nagawa ng kaaway. So, para matanggal yan, sabihin mo sa katabi mo ng family. Family. Kung gusto mo matanggal ng tapos nagawa ng kaaway, Kung gusto mong matanggal ang gapos na ang gawa mismo sa bibig mo kaaway. ay iyong batayan. Amen. Batayan natin mga lalabas sa bibig natin. Amen, family? Lagi natin ulit may power ang bibig natin. Kaya huwag tayo basta-basta bumuka. Kailangan pag-isipan muna natin mabuti bago ilalabas sa bibig natin. Amen, family? Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. But seek ye first the kingdom of God. Hallelujah. Praise the Lord. So, hindi pa natin maintindihan yan kung ano yan. But dito, sabi sa Matthew chapter 13, verse 44. Hallelujah. Praise the Lord. Ito, ano ba yung kingdom of God? Kaharian ng Diyos. Ano ba yan? Ayan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, sabi niyan, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Praise the Lord. So, be careful tayo, family of the living God, sa mga bagay-bagay or sa mga salita na maririnig natin para tayo ay mawala ng gana sa pagsilbi sa Panginoon. Ang family of the living God, be careful po tayo
Minsan, may papasok sa isipan natin na nagiging dahilan para hindi tayo magsimba, para hindi tayo umatin ng classroom, para hindi tayo umatin sa pag-evangelism. Bantayan po natin yan. Amen? Kasi minsan ang tao mawawalan ng gana sa pag-serve sa Panginoon dahil din sa mga narinig na salita sa labas. Amen, family? Amen. Ayan. Be careful, family of the living God. So, Luke chapter 14, ang sabi doon, iniwan ang lahat. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, sino may kilala kay Abraham? Sino kilala si Abraham? Ayan. Familiar ba sa inyo si Abraham? Ayan, si Abraham. Sabay mo. Ang tatay ni Isaac. Yung asawa ni Sarah. Ha? Praise the Lord. So, kilala niyo na si Abraham. Ha? Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, di ba sabi doon ng Diyos kay Abraham na, Abraham, iwanan mo ang lahat ng nandyan sa iyo. Pumunta ka doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Amen. Amen. At si Abraham lahat iniwan para sumunod sa Panginoon. Alam niyo ba, family, the moment na mag-serve tayo sa Panginoon, kailangan iwanan natin ang dapat iwanan. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, walang dadalhin. Ha? Amen, family. Kayo, handa na ba kayong iwanan? Lahat ng mga dapat niyong iwanan para sumunod sa Panginoon? Ha? Mga people, handa ba kayong iwanan ang kahit ano na mahalaga sa inyo para sumunod sa Lord? Ayan, praise the Lord. Palakuhan po natin ang mga young people. Hallelujah. Ayan. So, Acts chapter 2, verse 44. Hallelujah. Praise the Lord. So, iba din yan. Hallelujah. Ayan. Acts. Ayan. Ayan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Sama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ayan. Ayan. Tanong. Gusto nyo bigyan kayo ni Lord ng lahat ng gusto nyo? Ha? Gusto nyo ibigay ni Lord lahat ng gusto nyo? Gusto. Kailangan iwanan nyo muna yung mga dapat iwanan. Amen, family? Amen. Praise the Lord. Kasi ang tao, family, kapag yung gusto ni Lord, ayaw ng tao. Amen. Gusto ni Lord magbago ka. Gusto ni Lord magpakabait ka. Gusto ni Lord maging masipag ka. Gusto ni Lord maging magalang ka. Pero yung tao, minsan ayaw, madalas ayaw. Ayaw yung gusto ni Lord. Si Lord naman, ayaw ni Lord yung gusto ng tao. Kasi ang gusto ng tao, ano gusto ng tao? Ano gusto ng mga tao? Ayaw ni Lord. Bisyo dito, bisyo dito. Kalayawan. Oo, kalayawan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yan yung mga gusto ng tao, yung mga panandaliang kasiyahan. Yung makakapagpakontento ng kanilang nararamdaman. Pero ayaw yun ni Lord. So the moment na mag-serve kayo sa Panginoon, handa nyo na bang kalimutan? Handa nyo na bang iwanan lahat ng mga ginagawa nyo noon? Para makasunod tayo ng maayos sa Diyos ngayon. Amen. Amen. Ayan. Hallelujah. Handa nyo na bang iwanan yung mga isip na hindi sa Diyos? Handa nyo na bang i-let go yung mga damdamin na hindi sa Diyos? Gusto nyo na bang i-let go? Or handa na ba kayong i-let go yung mga damdamin, yung mga galit, puot, hinanakit, tampo, selos sa kapwa nyo o sa pamilya nyo? Handa na ba kayong iwanan yan para mag-serve sa Panginoon? Amen. Amen, family. Kasi hindi tayo makakasunod sa Diyos kung meron pa tayong dalawa. Kung hindi natin iiwanan ang lahat. Amen, family. Amen. Katulad sa isang pangyayari na hindi pwede yung kamay mong isa nakatali pa sa kabilang pinto tapos gusto mong abutin yung pinto na para sa Diyos. Yung pinto na to, ito yung mga ginagawa mo pa. Gusto mong pumasok
sumunod sa Lord. Hindi mo mabubuksan yan hanggat hindi mo bibitawan ng isa. Amen, family. Amen. Amen. Amen, family. Amen. Amen. Kaya kung gusto natin makasunod sa Lord, kailangan i-let go yung mga dapat i-let go. Kung sabi sa katabi mo, family, Family. para makasunod ka sa Diyos, Para makasunod ka sa Diyos. para makasunod ka sa kagustuhan ng Diyos, Para makasunod ka sa konsulan ng kailangan Diyos. mong iwanan ang lahat. Kailangan mong iwanan ng lahat. Kailangan mong i-let go ang lahat. Kailangan mong i-let go ang lahat. Hindi pwede Hindi pwede na sumusunod ka sa Lord, na sumusunod ka sa Lord, tapos may babalikan ka pang iba. tapos may babalikan ka pang iba. Na kailangan Nakapokus ka lang sa Kanya. nakapokus ka lang sa Kanya. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Bakit maraming mga tao ang hindi makasunod sa Diyos? Bakit maraming mga tao na hindi kayang iwanan yung dati sila para sumunod sa Diyos na maayos? Ha? Bakit mayroong mga tao na susunod sa Lord ngayon kasi may kumain, o may simba, ayan, susunod ako ngayon, pero after, susunod na ulit, barkada dito, bisyo dito, sugat dito, bakit may mga tao na ganyan? Kasi sinasabi nila, the moment daw na sumunod ka sa Lord, the moment daw na mag-serve ka sa Lord, marami daw problema. Naiwala ba kayo doon? Marami daw problema kapag sumunod ka sa Lord. Amen. Totoo naman, andyan talaga yung problema. Family? Diba? Ano ba, nung the moment na naging joong kayo, ano ba puno dito sa joong kapag may problema? Anong tulo sa joong? Ayan, may problema? Kasalamatan. Ayan. So, yan yung mga sinasabi ng iba, kaya hindi sila makabitaw doon sa mga dati nilang ginagawa. Kasi, marami daw problema. Totoo naman yan. The moment na mag-serve ko sa Lord, nandyan talaga yan. Kasama talaga yan. Wala naman tao na walang problema. Amen. Amen. Kahit nga yung mga kabataan na yan, may problema na yan eh. Diba? Ano lang problema ng mga kabataan natin ngayon? Bilang sa kabataan, ano ang problema? Ano ang problema kadalas ng kabataan? Pag hindi pinayagan ng magulang, pumunta dito, pumunta doon. Pag hindi binigyan ng magulang, ang gusto nito, gusto yun. Amen. Oo, magagaling. Ayan, pero wala rin ito sa Diyos, bawal yung kampurot, sabi mo sa kanilang mong family, Family. bawal yung kampurot dito sa Diyos. Bawal magtapurot dito sa Daog. Kailangan malinaw yung damdamin natin. Kailangan malinaw yung damdamin Kailangan natin. malinaw yung isipan natin. Kailangan malinaw yung isipan natin. Pagpapakunan natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Ayan. So yun yung sinasabi nila. Kaya hindi sila makasunod ng tama sa Panginoon. Ayan. So paano ba yan? Paano ba yan? Kung yun yung dahilan mo kaya hindi ka sumusunod sa Panginoon dahil maraming problema. Paano ba kaya kung hindi ka ba mag-serve sa Lord? Paano ba kaya kung hindi ka magpag-isa sa Lord? Paano yun? Di nag-uumapaw ngayon yung problema mo. Diba? Kasi kung mag-serve ka sa Panginoon, andyan talaga yung problema. Kasama talaga natin. Paano ba kung hindi ka mag-serve sa Lord? Imposible naman na, pagbibigyan ka lang isitan, pagbibigyan ka lang demons, okay lang yan, sige, pass ka na. Hindi ka nagagalawin, hindi ka papakailangan, hindi ko isolvehin yung pamilya mo. Hindi naman ganun. Si Satanas walang pinipili. Kung si Lord walang pinipili, si Satanas walang pinipili. Mababata, matanda, ano pa man yan, walang pinipili. Mayaman o mahirap, walang pinipili. Kaya paano yun? Kung ikaw mismo hindi nasa-serve by Lord, sigurado, sure po, apag-apag talaga yung problema. Amen, family. Amen. Sa ibang simbahan, mag-testimony, sinasabi nila na talaga, kung nag-start ako magsimula na mag-serve sa Panginoon, ang dami talagang problema. Ang dami talagang pagsubok. Andiyan talaga yung yung kawalan, andiyan talaga yung kahirapan. Diba? Marinig natin yan sa mga testimony sa ibang simbahan. Amen, family. Amen. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Pero alam mo ba, na hindi lahat ng problema is pagsubok. Yan. Alam ko at alam nyo,
Sinabi na rin ni Pastor, ha? Hindi lahat ng nararanasan natin na problema ay problema talaga. Minsan, pagsubok yan ng Panginoon, kaya kami problema. Yung iba naman, pag nagpasaway sa Panginoon at mayroong problema, hindi yan pagsubok. Pagsaway yan. Amen, family. Sinasaway tayo ng Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, kaya ka nandyan sa kalagayan na yan. Ha? Kaya ka may problema kasi nagpasaway ka. Ha? Hindi ka na naman sumunod sa Panginoon. May ginawa ka na naman ayaw ng Lord. Ha? Yan ang problema. Ha, family? Pagsubok at pagsaway. Ha? Sinasaway tayo sa mga nagagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen, family? Amen. Ayan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Pero kung taga-joong ka, sigurado, pag may problema, magpapalitsyon ka pa. Amen. Sino dito? Amen. Sa moment na may problema, maglilitsyon pa. Ayan. Magpapasalamat pa sa Panginoon. Magpupuri pa sa Panginoon. Diba? Nakakala mo, yung mga taga-joong, walang mga problema kasi palaging nakangiti. Diba? Palaging masayahin lang. Diba? Akala yung mga sir magagad, walang mga problema eh. Kasi makikita nyo kami sa inyo, magbibisita, makikita nyo kami, magbibisita, mga nakangiti lang. Ha? Pero tao din kami. Ha? May mga pinagdadaanan din kami, pero hindi namin pinipili na mas lalayo sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na yun. Dahil sa mga problema na yun. Pagkos ginagamit namin yung mga nararanasan namin para mas lalo pang lalapit at mas lalo pang kakapit sa Panginoon. Kasi wala tayo ibang dapat kapitan. Wala tayo ibang dapat kapitan sa mga problema. Yung mga kasama natin o yung mga pamilya natin, makakatulog pa ng dalian. Pero hindi mo sasabing maaasahan mo palagi. Amen, family? Amen. Ha? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. May pagsabi sa tabi mo, family. Family. Nagajawag ka. Pagkajawag ka. Kailangan, pag may problema, pasalamatan mo. Kailangan, pag may problema, magpuri ka. magpuri ka. Kailangan, pag may problema, magpakasaya ka. Huwag mong lugmukin yung sarili mo. Huwag mong lugmukin yung sarili mo. Kasi ikaw din. Nakakapangit yan. Nakakapangit yan. Gusto mo pumangit? Gusto mo bang pumangit? Gusto niyo ba? Hindi po. Ayaw niyo ba? Kasi alam niyo naman, pag may problema, sigurado, magandang tingnan. Diba? Sigurado, nakasimako, sigurado, galit, walang makipag-usap sa katabi, walang makipag-usap sa asawa, sa anak, sa pamilya, walang gana na rin kumain, ganyan, manipula ang away. Amen, family? Amen. Alam mo may problema, minyan mo lang. Amen, family? Amen. Walang takasan to. Yung iba kasi pag may problema, tinatakasan. Diba? Sa pagtakas, hindi naman nasusolusyon ng problema. Amen. Diba? Mas lalo pang nagkaroon pa ng iba pang problema. Mas may gumagdag pa o mas may pumalit pa na problema. Diba? Sabi mo sa tabi mo, family. Family. Ang problema. Ang problema. Huwag mong takasan. Huwag mong takasan. Ang problema. Ang problema. Harapin mo. Harapin mo. May pasasalamat. Ang may kasalanan. Praise the Lord. Pagpapalan ko natin si Lord. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Lahat ng mga tao na nakaranas ng problema, yan yung mga minamahal ng Panginoon. Yan yung mga minamahal ni Lord. Diba? Kasi hindi nga lahat ng mga nararanasan natin, hallelujah, is problema talaga. Amen, family? Kailangan ko lang yan tingnan kung nagkasala ka ba sa Panginoon, hindi na nakapatawaran. Diba? Amen, family? Amen. Kasi gano'n naman kasimple. Diba? Huwag natin pahirapan pa yung mga sarili natin. Amen, family? Amen. Huwag natin pahirapan yung mga buhay natin. Kaya nga umiiksi ang buhay ng tao kasi paano problema? Puro na ng simangot, puro na ng puro ng mukha. Wala nang kasiyahan ba? Wala nang kapayapaan sa isipan.
Lagi yung tandaan ang problema, hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong magpaganda o magpagwapo. Nakakasira yan. Nakakasira yan kung maling paraan mo haharapin. Pero kung pasalamatan mo, thank you Jesus, sigurado, kakasal. Pagpapala. Huwag mong isipin na kung may problema ka, kinalimutan ka na ni Lord. Kung pinabayaan ka na ni Lord. Alalahan natin lahat ng mga nakaras sa problema, lahat ng mga inaalok ng Panginoon na subukin, minamahal ng Lord niya. Diba? Sabi ko sa kanina, si Job, tsaka si Joseph, yan, minamahal ni Lord yan. Diba? Pero hinayaan yung subukin yung mga minamahal niya. Kasi doon niya makikita kung totoo ba yung pag-serve sa Panginoon, kung totoo ba na gusto nila i-surrender yung buhay nila sa Panginoon, kung totoo ba na minamahal nila ang Panginoon sa kabila ng mga mararanasan nila. Hindi po rin may problema tayo, magpapakalugmok na lang tayo. Amen, family? Amen. Walang magpapakalugmok. Dapat magpa-party pa tayo. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So sabi, ang problema, hallelujah, ang pagsubok is parang exam. Kung sa school may exam, sa buhay may exam din. May exam din si Lord para sa atin. Exam yan. The moment na makapasa ka sa exam ni Lord, sa pagsubok ni Lord, syempre, makakapasa ka. Diba? Pero kung magpakabuti ka, habang may exam ka kay Lord, kung nagpakabuti ka sa kabila ng mga nararanasan mong problema, sigurado panalangin nag-uumapaw. Amen. Pero kung may problema ka na nagpapasaway ka pa sa Panginoon, si sure ball, walang pagtutunguhan na maganda. Walang pagtutunguhan na maganda kami. Amen? Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So, Acts, ayan, 45. Ipinagpili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ayan. So, sino gusto na hindi na problema? Ayan. Sino gusto hindi na problema? Amen. Ayan. Sino gusto na hindi na makarinig ng mga marites? Amen. Sino gusto na hindi na makarinig ng mga negatibo sa paligid? Amen. Ibenta nyo ang lahat. Handa ba kayong ibenta ang lahat? Handa ba kayong ibenta ang lahat? Ayan, para sa simbahan na lang titira. Ayan. Kasi ito yung paggamit din dati dito. Handa ba kayong ibenta ang lahat? Yan, ibenta nyo kahit ano. Diba? Tapos sa simbahan na lang titira. Alam nyo ba kami, merong ngayon, may mega church ang ginagawa. May mega church na gagawin. Ayan. Amen. So doon, lahat ng makakakira doon or lahat ng makakapasok doon, yung taga-Jacob. Amen. Tayo, or hindi magpapapasok ng mga hindi taga-Jacob. Amen. Kasi kapag nagpapasok tayo ng iba doon, makakarinig ka ng marites. Hindi marites lang tayo. Tapos maapektuhan, masaktan, magkasakit. Ayun, umiksi ang buhay in Jesus' name. Amen. Yan. Yes, kaya matag-umiksi ang buhay ng tao kasi dahil sa mga pinapakinggan. Diba? Yung iba gawin na nagano ang buhay. Ako kasi si ano, lagi na lang ako sinisiraan. Ito si ano, lagi na lang ganito yung sinasabi. Diba? Walang galang lumabas ng bahay, walang galang sa lahat ng ano. Amen. Na lahat ng mga gusto gawin. Amen, family. Amen. Kaya tayo, umili tayo sa sakripisyo sa pagsunod sa Panginoon. Gawin natin lahat. Gawin natin lahat. Huwag natin limitahan ang kakayahan ng Panginoon. Amen. Amen, family. Amen. Huwag natin limitahan ang Diyos na ilalagaran dito sa Diyos. Amen? Kasi ang Diyos na ilalagaran natin dito sa Diyos. Kahit noon gumagawa siya ng hiwalang, noon gumagawa siya ng pagpapalak, ngayon ginagawa pa rin niya sa mga buhay natin. Kung Amen. yung testimony mo, isang malaking
ang yan, testimonyo. Kaya dapat ingatan natin. Dapat pahalagahan natin. Dapat ipagsigawan natin. Amen. Amen, family. Amen. Ayan. Amen. Kaya yan, kung saan mag-serve sa Panginoon, kailangan magpakabait tayo. Sabi mo sa sarili mo, family. Family. Gusto mo mag-serve sa Panginoon. Kung gusto mo mag-serve sa Kung Panginoon, gusto mo sumunod sa Panginoon. kung gusto mo sumunod sa Panginoon, Magpakabait ka. magpakabait ka. Palakpakan po natin si Lord. Yan yung mga tagayong. Think positive, puro positive sa kabila ng mga naranasan. Pero yung iba, hallelujah, sa panahon ng problema, questionado ang Panginoon. Diba? Lahat ng question, may question sa Lord. Diba? Amen, family. Sino yung mga tao na magaling mag-question sa Lord? Sino yung mga tao na magaling magsisi sa Panginoon? Yung mga tao na walang alam. Yung mga tao na walang alam sa salita ng Panginoon. Yung mga tao na patuloy na lumalakad dito sa mundo na puno ng kasamaan. Amen. Amen. Kaya tayo, para masarap sa pagdamdam yung pagpupuri sa Panginoon, kailangan magpakabait tayo. Kailangan isurrender mo yung buhay mo, yung buong pagkatao mo na buhay. Hindi pwede na kalahati lang. Amen, family. Amen. Hindi pwede na paisa-isa lang. Hindi pwede na paunti-unti lang. Amen, family. Amen. Amen. Kaya kung tayo, gusto natin ang pagbabago sa buhay, gusto natin ang pag-asenso sa buhay, nasa atin lang din naman mismo ang kasagutan. Diba? Nasa atin lang din naman mismo. Amen, family. Mga katanong, Amen. tayo lang din mismo ang makakasagot. Amen, family. Amen. Amen. Praise the Lord in Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Ayan. Ayan, balik tayo at Matthew chapter 13, verse 44. Hallelujah. Balik tayo. Ayan, praise the Lord. Ayan. Matthew 13:44. 13:44. Ayan, praise the Lord. Ayan, 13:44. Ayan. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Hallelujah. Nabuhay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinapunan. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Alam niyo ba, family? Dati, o kahit ngayon, napapansin natin, di ba, na tayo, pagkasama natin yung family natin, kahit ano, handa nating harapin. Amen? Amen. Kahit anong pagsubok, handa nating harapin para sa pamilya natin. Amen. Diba? Amen. Kahit anong nandyan, basta magkakasama ang pamilya, go. Diba? Amen, family. Amen. Amen. Pero pag ang tao makarinig ng ibang bansa, ano agad ang pumapasok sa isipan? Handang iwanan yung lahat. Handang iwanan yung mga anak. Handang iwanan yung pamilya para makipagsapalaran sa iyong bansa. Amen, family. Amen. Yes. Amen. Kahit ngayon, maraming mga tao na handang iwan ang kahit ano na may iwanan nila para makipagsapalaran. Kasi nasa isip nila, doon ko makukuha o doon ko makakamit yung pangarap na gusto ko. Yung pangarap na para sa pamilya ko. Amen. 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 Diba? Kung sa ganyang bagay niya, kaya natin magsakripisyo. Diba? Para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Kung doon nga sa pumuntahan mo, hindi ka masigurado kung sure boy ba eh. Diba? Pero kung sa Panginoon ka, lapit kung sa Panginoon ka, iiwan mo ang lahat. Ayan, sa pastor. Si pastor, iniwan yung pamilya, pupunta ng Luzon. Diba? Kasi para mag-serve sa mga tao ng Lord.
Di ba? Ganun. Kapag gusto mong isurrender yung buhay mo sa Panginoon, handa kang iwanan ang lahat. Amen. Para masunod yung kalooban ng Lord. Amen. Kasi yung mga sumusunod sa Panginoon na puspos talaga, hindi naman ang problema yan kung anong kinakain ng pamilya. Hindi naman ang problema yan kung anong kalagayan ng pamilya ngayon. Kasi sigurado talaga na ang Lord hindi pababayaan yan. Amen. Diba? Amen. Sigurado hindi pababayaan yan. The moment na unahin mo ang Lord, hindi pababayaan kahit sino sa pamilya mo. Kahit anong pangailangan ng pamilya mo. Sigurado. Amen, family. Amen. Ha? Kaya sabi, kung gusto mong unahin ka ng Lord, kung gusto mong makamit lahat ng plano mo sa buhay, unahin mo ang Panginoon. Amen. Iwanan mo ang lahat. Ha? Huwag ka magkatuloy iwanan ang lahat para sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Amen. Amen, family. Amen. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Diba? Handa makipagsapalaran ang mga tao para makamit nila yung mga kagustuhan nila. Amen. Diba? Amen. Paano ba tayo mas best yung ibibigay ng Panginoon sa atin? Diba? Diba? All things. Diba? Matthew 6:33, all things will be added sa atin the moment na unahin natin ang Panginoon. Oh. Bakit makikipag anuhan ka pa, makikipagpilahan ka pa, makikipag-anuhan ka pa, eh, kung dito sa Panginoon ka, unahin mo ang Panginoon. Sigurado unahin din yung pamilya mo. Uunahin din yung pangangailangan mo. Uunahin din yung pangangailangan ng pamilya natin. At lahat ng mga tao na nakakonekta sa atin. Amen, family. Amen. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Ha? Again, handa ba kayong iwan lahat para sumunod sa Panginoon? Amen. Sino dito gusto mag-pastor? Ayan. Di ba? Yes. Kung gusto, hindi naman kailangan mo, hindi naman kailangan may posisyon para mag-serve sa Panginoon. Amen? Kung willing ka, kung kalooban mo or bukal sa puso mo na mag-serve sa Panginoon, hindi mo kailangan ng rango. Hindi mo kailangan ng posisyon. Di ba? Ano ba sa mga politika? Di ba? Ginagamit ang posisyon, ginagamit ang kayamanan para lamangan yung mahihirap. Amen? Amen. 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 Kaya tayo mga sa pag-serve sa Panginoon, tuloy lang. Walang titigil. Amen, family? Amen. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Ha? Magpakabait. Amen, family? Amen. Ayan, praise the Lord. Ayan. Ayan. Ha? Ayan, praise the Lord. Nakariyan ng langit ay katulad ng kayamanan na kabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinit ang lahat ng kanyang ari-arian upang bibili ng bukid na iyon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ano ba ibig sabihin yan? The moment na mag-serve ka sa Panginoon, the moment na susunod ka sa Panginoon, kailangan hindi magpadahan-dahan. Kung sa Bisaya, kung ano, huwag kang magbakang. Ano sa Tagalog yung bakang? Ano sa Tagalog yun? Bakang. Yung ano ba? Yung unti-unti maglakad. Na parang sunod kayo. Bakal. Balang. Hakbang. Hakbang. Ayan. Sabi dito parang Jackie. Ayan. Kung mag-serve ka sa Diyos, hindi pwede magbakaang or maghakbang lang. Serve kay Lord ng linggo, sunod na linggo, hindi na naman. Ha? A-attend ng clustering ngayon, susunod, hindi na naman. Ha? Susunod kay Lord ngayon, sa susunod, hindi na naman. Hindi pwede ganun, family. Amen. Amen. Hindi pwede, ha? Sabi mo sa atali mo, family. Family. Kung susunod ka kay Lord, Kung susunod ka kay Lord, hindi pwede. hindi pwede Na magbakang. na magbakha. Kailangan dire-diretso sila. Kailangan dire-diretso ka lang. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Walang pagdadalawang isip. Ganun po mag-serve sa Panginoon. Amen. Hindi yung unti-unti. Serve
susunod, hindi na naman. Aray ko. Ha? Magpapakabait ngayon, sa susunod, hindi na naman. Amen, family? Amen. Ayan, praise the Lord. Hallelujah, ha? Ganyan po ang serve sa Panginoon. Ha? So, ayan, ilagong po Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Ayan, praise the Lord. Ayan. Praise the Lord. Hebrews 1, chapter 12, 1 to 3. Hebrews chapter 12. Yan. Ayan. Sabi nito, kaya na dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Naintindihan niyo, family? Amen. Ayan. So, isa din sa pag-serve sa Panginoon, hindi pwede na dito sa Diyoon, meron pang marites. Ha? Hindi pwede dito sa Diyoon na marunong magbantay sa mali ng iba, pero mismo yung sarili na hindi mabantayan. Amen. Amen, family? Amen. Diba? Minsan, sa ibang mga simbahan o ibang gawain, hindi na doon nakikinig sa salita sa harap. Ang binabantayan na yung katabi. Di ba? Binabantayan ng magkamali. Ayan. Ha? Tayo sa Diyoon, hindi dapat natin kailangan bantayan yung pagkakamali ng iba. Amen. Ha? Tapos ikaw sa sarili mo, meron din naman palang pagkakamali. Ha? Family. Ha? Walang marites ha? Tapos yung napansin pa, o nabantayan pa, yung ikiji na pagod sa umari. Amen. Ha? Walang ganun, family. Amen. Amen. Ayan. Sabi ni Daddy, kung nakita mo nagkamali ang isang tao, kailangan ipag-pray mo. Amen. Hindi kailangan i-chismis mo. Amen. Amen. Amen, family. Amen. Ayan. At kung may problema, ang titingnan ang sarili. Ha? Kung nagkamali, kung nagkasala, ha? Amen, family. Amen. Yes. Ganun tayo. Yan. Kahit sa mga servant of God, the moment na may nagkamali sa mga class, hindi namin titignan yung pagkakamali ng tao. At tinitingnan namin, kung tinatanong namin yung sarili namin, ano bang nagawa namin mali? Bakit niya nagawa yan? Kasi minsan baka may pagkukulang tayo. Kaya, yan, katulad sa mga anak natin. Bakit ang mga anak natin nagpapasaway? Bakit yung mga anak natin, kumbaga, kapag may kausap ka, papansin. Di ba? Pag may kausap ka, sabat dito, sabat doon, papansin dito, papansin doon. Di ba? Ibig sabihin, napapagalitan natin mga anak natin. Hindi natin natanong yung sarili natin, bakit siya nagkakaganyan? Di ba? Hindi natin natanong yung sarili natin, bakit ka ba ginagawa yan? Baka may pagkakamali tayo bilang magulang kung bakit ganyan yung mga anak natin. So, ganun din sa mga servant of God. Bakit kami napapaisip or kami mismo napapatanong sa sarili namin yung mga yan, katulad sa mga young people namin ngayon, sa mga young people namin ngayon. Diba? Praise the Lord, thank you Jesus. Ayan. Tinatanong namin yung mga sarili namin, ano bang kulang? Ano bang nagawa namin? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Unti-unti sila. Unti-unti silang nauubos. Unti-unti silang mawawala. Amen. Kasi hindi namin tinitignan yung pagkakamali na ginagawa nila na ayun, sila ganito yung ginagawa ngayon, siya ganito yung ginagawa ngayon. Tinatanong namin sa sarili namin, kulang ba? Or may hindi na nagawa ba kami na hindi nagustuhan ng mga kabataan? Yan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya ganun family na hindi natin bantayan yung pagkakamali ng iba. Ang bantayan natin yung sarili natin. Kasi baka kaya sila nagkaganyan dahil sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya narinig pa po ba ako? Amen. Ayan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kung may problema, kung may pagkakamali,
family. Amen. Ayan. Okay? Sino gustong sumaya? Taas ang kamay. Sino gustong sumaya? Amen. Ayan, praise the Lord. Kailangan iwanan natin ang lahat bago tayo susunod sa Panginoon. Amen. Ha? Amen? Amen. Kung gusto natin na hindi tayo bantayan ng mga tao sa paligid natin, tayo mismo magbantay sa mga sarili natin. Amen, family? Amen. Ayan, so sa 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, di ba? Kung ang Panginoon na, hindi inalintana yung pinagdaanan niya. Di ba? Hindi inalintana yung pagkapako niya sa krus. Ganun din tayo, hindi natin kailangan pansinin bawat pagkakamali ng kapwa natin. Huwag natin pansinin. Amen, family. Sa Amen. isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusik sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupay-pay o panghinaan ng loob. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, ha? Kaya, ayan, kung ang Panginoon nagsakripisyo para sa atin, kailangan suklian natin. Ha? Puno ng katapatan, Amen. puno ng kasiyahan, puno ng kaayusan. Kaya bago tayo mag-serve sa Panginoon, iwanan, kalimutan natin ang dapat kalimutan, iwanan ang dapat iwanan. Amen, family. Amen. Ha? Amen? Amen. Ayan. Sinong gustong lalago? Amen. Ayan, lahat naman tayo gustong lumago. Diba? Lahat naman gustong lumago. Amen? Lahat gustong lumago. Lahat gustong mag-prosper. Amen? Amen. Sobrang lakas po ng mic natin. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Diba? Lahat po gustong lalago. Kailangan mag-tithes and offering. Ano ba yung tithes and offering? Minsan sinasabi ng iba, ayan, katulad ng nagugit ni nanay, nung nag-house visitation kami, tinanong daw siya ng kapitbahay niya, ano yan, born again, yung ganyan, kasi yun nga, ang tingin nila sa mga born again, namimera. Ayan, yung mga mag-tithes, mag-offering, yun yung tingin nila. Kaya masabi namin kay nanay, huwag mo na lang pansinin, Nay, kasi yung mga tao talaga, alam, hindi natin mapipigilan yung masasabi ng iba, di ba? Alam niyo naman, family, normal sa gawain or normal sa mga church, kahit anong church, meron tayong tithes and offering. Amen. Amen. Kaya masabi namin kay nanay, ayaw nanay, huwag mo na lang pansinin. Saka sila mag-react kapag nilalabas mo na yung ref, yung TV, yung electric fan. Oo, kasi hindi mo tingin nila sa mga born again. Mga, ayun daw. Pero syempre, hindi rin natin masasisi sila. Kasi may ibang simbahan na mag-tithes, mag-offering, pero hindi simbahan ang lumalago. Yung bahay ang lumalaki. Di ba? Yung kagamitan ang tulad namin. Amen, family? Amen. Ha? Yan. Pero dito sa loob, once na mag-tithes ka, once na mag-offering ka, sure boy, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo ba? Ang Amen. ang pag-tithes and offering, so sa tithes is 10%. Ayan. Alam niyo po ba yung 10% sa pag-tithes natin sa offering? Depende po sa inyo yan kung ano po yung bukal sa kalooban nyo na i-offer sa gawain natin. At yung mga yan po is ginagamit po yan upang marami pang mga tao na maabot. Diba? Sila prophet, bakit nakakarating ng Luzon? Bakit nakakarating ng Visayas? Bakit nakakarating ng Mindanao? O minsan international. Kasi yan po yung mga ginagamit yan. Bakit nakakapagpaayos ng church? Bakit nakakabili ng mga kagamitan sa church? Dahil po sa mga tithes and offering po ng mga tao. Amen. Amen? Kaya huwag po tayong makinig sa mga sabihin ng iba. Huwag po tayong makinig sa mga yan. Ha? Kasi lahat ng tao merong i-comment. Kahit hindi dapat i-comment, i-comment. Amen. Ha? Pero tayo mga taga-loob,
piliin natin yung i-comment natin. Ha? Piliin natin yung lalabas sa bibig natin. Ha? Huwag basta-basta bukas. Amen, family. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, ayan. Kahit fasting. Ha? Dito sa Joel, fasting can give us good health. Ayan. Pero sa iba, can give yung ulcer. Ayan, yung fasting. Yun yung sinasabi nila sa iba. Fasting can give ng, ayan, yung ulcer or yung appendix, yun yung tawag nila in Jesus' name. Pero dito sa Joel, ang fasting can give us good health. Amen, family? Amen. Ayan, praise the Lord. Kaya yung mga, ayan, kahit ano po, kahit, di ba, once sa loob ng isang linggo, Thursday and Sunday yan, fasting, talaga yan. Talaga yan. Kumbaga, fasting talaga yan. Fasting days talaga yan. Kaya kayo, huwag kayong matakot mag-try. Huwag na tayo matakot mag-try. Kung sinasabi nga natin na sa pagkain, hindi yan yung gagawin yung dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Pero minsan, sa mali kasing paraan, masyadong inaabuso ng tao. Amen. Bakit minsan may mga sakit-sakit at karamdaman kasi inaabuso ng tao yung pagkain. O mismo pagkain, ayan, kasi hindi na maganda. Ano natin ngayon, sistema sa mundo, may mga chemical na, hindi na natural yung mga kinakain natin madalas. Kaya merong mga indikasyon. Diba? Kaya rin sana masasabi ng iba sa pagkain na kukuha ang sakit. Amen, family. Amen. Kaya yan, sa pagpapasting natin, makapagbigay yan ng kapayapaan sa isip natin. Kasi yung iba, pag hindi makakain ng isang oras lang, malipasan ng isang oras, parang ang sarap manuntok para sa kanila. Yes, pag-init yung ulo, hindi sa may ganyan. Pero dito sa Jaon, once na mag-fasting ka ngayon na, we are still fasting. Hanggang February 9 pa po ito. Even family. Yan, fasting can give us good health, peace, and joy. Amen, family. Magkaroon tayo ng kalinawan at kasiyahan. Amen, family. Amen. Ayan, praise the Lord. So, ayan. Proverbs chapter 10, verse 22. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Malapit na tayo. Buti, bilhin ko pa kaya ang people natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ayan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisaan. Praise the Lord. Amen. The Proverbs 11:24. Ayan. Kung sino mag-prosper, ano tayo, Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Proverbs chapter 11, verse 24. Ayan. Ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikong ng mga kamay. Ayan. Praise the Lord. Kung gusto nyo mayaman, maging open tayo, Bigay tayo, tulong tayo. Amen, family. Yung mga tithes and offering nyo, hindi po yan masasayang. Hindi po kayo makakakita dito ng magiging fourth floor ito. Amen, family. Amen. Amen, Amen. Pag nakita nyo naging fourth floor ito, ayun, sigurado yung mga tithes and offering nyo napunta dito. Pero pag hindi, ayan, sigurado sa simbahan ang punta niyan. Amen? Sigurado, Amen. gagamitin yan sa gawain ng Panginoon. Amen, family? Amen. So, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ayan. Alam niyo ba, bago palalago ang mga tao, bago palalago ang pamilya, kapag nawala na or maalis na yung pagkasakit natin sa pera. Kapag willing na tayong mag-submit, willing na tayong magbigay, willing na tayong tumulong, diyan pa lang magkakaroon ng paglago ang bubuhay ng pamilya. Amen? Kaya kung gusto nyo, nalalago, keep on sharing family of the living God. Amen? Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. O, sino gustong aani ng marami? Pagpapala, kagalingan, kapayapaan, kahinamunan. Kalakasan ng pangangatawan. Sino gusto? Amen. Na lahat na gusto, magiging sa'yo. Huwag nating limitahan ang Panginoon. Amen, family. Kung Amen. kaya ibigay
ibibigay para sa Panginoon. Amen? Amen. Yan. Kung gusto mo bayin ng marami, kailangan magtanim ng marami. Yes, dito sa Chao, sa main church, milyon may nag-offer. Milyon may nagbibigay. Ganun. Kasi sigurado at alam nila na dito sa loob, hindi nasasayang yung pera na ibinibigay nila, yung mga pera na itinatanim nila. Amen, family? Amen. Yan. 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan. So kung mag-tithes and offering tayo, kailangan yung nasa isip natin para sa Diyos. Ibibigay ko to kasi para sa Diyos. Ibibigay ko to para marami pang mga tao ang mailigtas. Amen, family? Amen. Hindi pwede na ibibigay ko to kasi sinabi ng pastor. Kailangan daw namin magbigay dito. Hindi pwede. Mawawala ng saysay lahat ng itatanim nyo. Amen, family? Amen. Amen? Yes, kahit sabihin, once na may mga event, bawat teaching ni Prophet, sigurado may tanim talaga. Kasi ayaw namin masayang lahat ng mga natutunan. Amen. Ayaw namin masayang lahat ng revelasyon ng Panginoon sa atin. Ha? Amen, family? Ayan. Praise the Lord. 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your tithes and offering is isa po yan na self-denial. Amen, family. Amen. Ha? Amen? Ayan. So, kung kalimutan ha, pag kalimutan family, matutunan po natin sa araw na to, wag po natin kalimutan. Ha? Amen. Huwag natin kalimutan. Kasi sure po, na paglabas natin sa pinto na to, ang kaaway nandyan lang sa paligid. Ha? Kailangan hindi tayo matatakot. Kailangan hindi tayo maapektuhan. Kahit anong marinig mo sa labas, huwag mong pakinggan. Ha? Kung marinig mo, labas lang sa kabila, huwag magpa-apekto. Kasi ikaw lang din ang ano yan. Ikaw sa'yo lang din yan. Magka-problema yan. Amen, family? Amen. Ha? Once again, bago mag-serve sa Panginoon, iwanan ang dapat iwanan. Amen. Ha? Amen. I-let go ang dapat i-let go. Sa pag-serve sa Panginoon, magpakabait. Ha? Ang mga problema, natural lang yan. Ha? Pero ang problema, bantayan natin. Dahil hindi lahat ng problema is pagsubok. Kundi may problema na para sawayin tayo ng Panginoon. Amen. Lalo na kung nalilinis na tayo ng landas. Amen? Amen. Amen, family. Praise the Lord. Pakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord, Jesus. Kasi po, request everybody to stand in the presence of our living God. Stand po tayo. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus, taas po natin ang kamay. Hallelujah. As we worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Jesus. As we worship, family, kung meron man tayong mga pinagdadaanan sa buhay, kung meron man tayong mga nagagawa pa na hindi kalooban ng Lord, kailangan natin i-let go. Bago tayo makatanggap ng panalangin mula sa Panginoon, kailangan linisin muna natin yung mga isip natin, kailangan linisin muna natin yung mga puso natin bago tayo humarap sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. And to those who's watching this live streaming, family of the living God, thank you. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, family of the living God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, taas po natin yung kamay natin, family. Hallelujah. Taas ang kamay. Meditate the goodness of God.
Keep meditating the goodness of God. Hallelujah. Alalahanin po natin lahat ng mga sakripisyo na ginawa natin na sa araw na ito is hindi masasayang. Dahil lang sa mga gawa ng kaaway, dahil lang sa mga bagay na hindi natin maiwanan. Hallelujah. Today is the day na mapuputol lahat ng gawa ng diablo sa mga buhay natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Open up your mouth, family, and give thanks to the Lord. Hallelujah. We honor you, Father. We glorify your name, O God. We thank you. We thank you, God. Sa kabila ng bawat
lift up our hands, family, and let's praise. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mula sa araw na to, anumang mga balakid na pinapangarap ng bawat isa, anumang mga dahilan upang hindi magpatuloy sa pag-serve sa